Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino. Shoutout kay Geng Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit saan sa katawan ng lalaking iyon na nabahiran ng ulan, may nakakagulat na mga butas ng dugo. Parang ganyang klaseng high-strength sulfuric acid ang ulan, kapag tinamaan ka nito, mabilis nitong kaagnasan ang iyong balat, pagkatapos ay tumagos sa laman ng iyong katawan at tumagos ng malalim sa iyong bone marrow. Kahit na ang dalawang tao ay nakaranas sa maraming labanan at nakaranas ng maraming bagyo at malakas na ulan, kapag nakita nila ang isang tao na ang katawan ay natatakpan ng mga butik ng kaagnasan at mga butas ng dugo, ang mga siksik at siksik na bagay na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na nakakatakot ay pinagmamasdan pa rin ito ng mga tao, manhid ang anit ko. Sa kasamaang palad, ang ulan ay masyadong malakas, kahit sumigaw ang dalawa sa lahat ng tao, kakaunti ang nakakarinig sa kanilang sinasabi. O, maaaring narinig na ng mga taong ito ang kanilang mga sinasabi, ngunit paano pa rin nila mapapahalagahan ang kanilang mga sinasabi gayong lahat sila ay nasa matinding sakit. Lahat sila ay nagpupumiglas sa sakit at sumisigaw sa ulan, sinusubukang gawing mas nakaka-relax ang kanilang sarili sa ganitong paraan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa kanila ng walang awang, at ang dugo ay patuloy na umaagnas sa kanila, na nagpapasakit sa kanila. Ang ilan ay napakaseryoso na diretsyong nakahiga sa lupa. Gayunpaman, hindi mahalaga kung siya ay humiga lamang, may mas kakilakilabot na nangyari. Siyempre, ang lupa ay kung saan ang pinakamaraming pagulan ng dugo, kasabay nito, kapag nakahiga ka, mas maraming bahagi ng iyong katawan ang malalantad sa ulan ng dugo. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, mas mabilis na magaganap ang kaagnasan. Halos magagarantiya ng puting sugo at itim na hangin na nakita na nila ang mga pinakakalunos-lunos na eksena sa mundo. Ang mga nasasakupan na nahulog sa lupa ay tumanggap ng mas maraming tubig ulan, at kahit na dahil sa posture ng kanilang katawan ay nahirapan ang pag-agos ng tubig ulan ng napakadali, ang ulan ng dugo ay mas mabilis na naagnas. Bilang isang resulta, maraming mga katawan ng mga tao ay nagsimulang ganap na corroded, ang balat ay matagal nang nawala at ang laman ay bulok, na naglalantad sa makakapal na puting buto. Sa harap ng kanilang mga mata, mayroong isang dagat ng laman at dugo, puting buto, at mga buhay na tao na sumisigaw sa sakit sa harap nila. Hindi banggitin na ang mga taong ito ay lahat ng kanilang mga subordinate, sila ay mga estranghero, ang ganitong kalaking lugar ay mahirap talagang tanggapin pansamantala. Ito ay lamang na ang mga bagay na may buhay, kahit na mga hayop, ay may ilang kakayahan upang makiramay. Paano naging ganito? Ang sagong nakaputing damit ay pasuray-suray, at laking gulat niya sa sitwasyong nasa harap niya kaya't siya ay namutla at tuluyang nawalan ng malay sa isang sandali. Itim na hangin ay hindi mas mahusay kaysa sa puting damit na sugo, napatitig siya sa eksenang nasa harapan niya na dilat ang mga mata at walang imak. Mga ulan na ito, hindi sinasadyang itinaas ni Heifang ang kanyang ulo, at nang iyangat niya ang kanyang ulo ay natuklasan niya na ang energy shield na sinuportahan niya at ng sagong nakasuot ng puti ay nagsimulang mabaigo dahil sa ulan. Kapag bumagsak ang bawat patak ng ulan ng dugo, ang buong energy shield ay hindi maiwasang bahagyang kumurap. Ito rin ay nagpapakita na ang mga pagulan ng dugo ay ganap na kinakaing unti-unti at agresibo, kung hindi, ang energy shield na gawa sa enerhiya sa pangkalahatan ay hindi magkakaroon ng ganoong reaksyon maliban kung ito ay inaatake. Ang itim na hangin ay walang kamalay-malay na tinapik ang puting nakadamit na sugo sa tabi niya at sinenyasan siyang tingnan ang kalasag ng enerhiya. Nang tumingin sa langit ng ganito ang Special Envoy in White, bigla siyang natigilan. Anong nangyayari? Tuluyang natulala ang sagong nakaputing damit. Kahit na siya ang kadalasang pinakamatalino,
Kapag nahaharap sa biglaang tagpong ito, saglit siyang nalito. Naiintindihan ko, biglang parang may naisip ang sagong nakaputing damit, nagmamadali siyang tumingin kay Heifeng at sinabing, ang mga pag-ulan ng dugo na ito ay lubhang nakakasira, ngunit ito ay dahil lamang sa aming paglilinang ay mas malalim, kaya ang pagsalakay na aming natanggap ay hindi masyadong malaki sa ngayon, o sa madaling salita, ang lahat ay nasa loob ng aming kontrol at pagpaparaya sa ngayon. Pero iba ang mga subordinate na iyon, mababa ang kanilang cultivation at natural na mas mahina ang kanilang katawan, hindi nila kayang labanan ang atake ni Yuzo. Mabilis, mabilis, sabihin sa lahat ng nayon ng mabilis, gaano man kasakit ito, anuman ang kanilang ginagawa, lahat ay dapat lumikas sa isang lugar kung saan maaari silang magtago mula sa ulan sa lalong madaling panahon. Hindi natin sila dapat hayaang manatili sa ulan, kung hindi, matutulad sila sa mga tao rito, at mabubulok sila sa maikling panahon, hindi, kahit ang mga buto ay hindi maiiwan. Matapos marinig ang mga tagubilin ng espesyal na sugo na puti, ang mga subordinate na sumusuporta sa kanila ay hindi nang ahas na magpabiye sa oras na ito, isa-isa nilang ay nalalayan ng energy shield at mabilis na nagkalat. Ang ilan sa kanila ay kailangang ipaalam sa mga tao sa malayo, habang ang iba ay kailangang ipaalam sa mga tao sa ibang mga lugar. Ang buong sikat na villa ay napakalaki, at ang natural na populasyon ay napakalaki din. Bilang karagdagan sa libu-libong tao sa pinangyarihan, mayroong libu-libong iba pang mga sundalo sa nayon. Lahat sila ay nag-host ng mga piging sa ibang lugar, o gumagawa ng iba pang mga bagay. Bagamat may isang engranding piging sa pagdiriwang sa nayon ngayon, imposibleng masiyahan ng mga chef sa nayon ang libu-libong tao ng sabay-sabay. Lalo na ang medyo malaking pagkain tulad nito sa isang piging. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng libu-libong mga talahanayan at libu-libong tao ay isang simbolo lamang, karamihan sa mga tao ay naghihintay pa rin sa ibang lugar sa nayon. Pagkatapos ihain ng mga tagapagluto ang libu-libong pangunahing mesa dito, maaari na silang magsimulang gumawa ng mga bagong piging para sa kanila, ang mga taong hindi makapaghintay ay nagtitipon pa rin sa maliliit na grupo, nagluluto para sa kanilang sarili, at pagkatapos ay masayang umiinom. Ngunit kahit na ano, mayroong isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na walang sinuman sa sikat na tindahan ang abala, lahat sila ay nagdiriwang ng tagumpay ng sikat na tindahan sa kanilang sariling paraan. Kung ang pagulan ng dugo na ito ay lubhang mapanira, kung gayon para sa lahat sa sikat na tindahan, kung hindi sila maingat na ipagtanggol ang kanilang sarili, ito ay magiging isang lubhang nakamamatay na suntok. Eto may dumating, sumimangot at malamig na sumigaw ang sugon ng itim na hangin. Sa hindi kalayuan, hindi umalis ang isang gwardya, nagmamadali siyang humakbang at sinabing, nandito na ang subordinate ko. Iulat kaagad ang sitwasyong pang-emerhensya sa may-ari ng nayon at hilingin sa kanya na mag-isyo ng utos. Oo, kinuha ng gwardya ang order at tumakbo patungo sa kwarto ng may-ari. Alam na alam nilang dalawa na bagamat nagpadala sila ng mga tao upang ipaalam kaagad ang mga tao sa nayon, karamihan sa mga tao sa nayon ay kalat-kalat na ngayon, at ang pag-asa sa iilang tao lamang upang maghatid ng balita ay maaaring hindi sapat upang ipaalam sa kanila sa oras. Kung malalaman ito kaagad ng may-ari ng nayon, maaari niyang gamitin ang porma sayon sa nayon upang ipaalam kaagad ang lahat sa nayon, na halatang mas mabilis sa mga tuntunin ng kahusayan. Siyempre, bilang may-ari ng isang nayon, kapag may nangyaring emerhensya sa nayon, natural na alam niya ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Tumingin kay Heifeng ang sagong nakaputing damit, huwag na tayong magpakatanga, agad na ipaalam sa mga taong may mataas na paglilinang upang makabuo ng kanilang sariling mga kalasag sa enerhiya at sumugod sa ulan upang tulungan ang mga taong ito na may mababang paglilinang. Tumango ang itim na hangin, okay. Nang matapos magsalita ang sagong nakaputing damit ay sumugod muna siya sa ulan at mabilis na dinala ang mga basang-basa ng ulan ngunit walang sakit na bumagsak sa lupa sa isang lugar kung saan sila masisilungan. Ang itim na hangin ay sumunod din ng malapit sa likuran, mabilis na umaakit sa mga elite na may mas mataas na antas ng paglilinang at pag-aayos sa kanila ng sama-sama. Ang mga taong ito ay mga elite na may sapat na mataas na paglilinang, matapos matuklasan ang pagiging agresibo ng pag-ulan ng dugo, nagkusa silang maglagay ng mga kalasag ng enerhiya upang labanan ang ulan ng dugo. Sa makatuwid, ang ilan sa mga taong ito ay nasugatan, ngunit ang mga pinsala ay hindi malubha.
Makinig ka sa akin, isang katlo sa inyo ay mabilis na magmadali sa iba't ibang mga ministeryo. Aabisuhan ang lahat ng mga piling tao na hawakan ang kalasag ng enerhiya para sa akin, at pagkatapos ay pumunta sa ulan ng dugo at subukang iligtas ang mga may mababang antas ng paglilinang. And the remaining 2/3, come to me now, immediately, and start rescuing people. Tandaan mo, anuman ang mangyari, laging bigyang pansin kung ang sarili mong energy shield ay nasira sa proseso. Importante na iligtas ang mga tao, pero kailangan mo ring bigyang pansin ang sarili mong kaligtasan, naiintindihan mo ba? Ang mga elite na ito ang gulugad ng mga sikat na tindahan, kaya natural, hindi sila magkakaroon ng anumang problema, kung tutusin, kung sila ay narito, kung gayon ang mga fundamental ay nandyan. Kung sila ay nawala, ang tindahan ay talagang hindi malayong masira. Lahat ng gumagalaw, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Heifeng sa kabila ng kanyang panlulumo ay itinaas ni Heifeng ang kanyang mga mata at tumingin sa langit saglit na hindi makaramdam ng matinding galit. Paano nangyari ito? Saan sa lupa ginawa ito? Ang dugong ulan na ito ay nanggaling. Ito, bakit ang ulan ng dugo na ito ay napuno ng napakalakas na enerhiya? Pagsalakay, ito. Sabay-sabay na sumugod ang ilang mga nasasakupan sa kwarto ng may-ari at kinalampag ang pinto ng may-ari. Orihinal na gustong pigilan siya ng mga gwardya ng may-ari, ngunit nang makita ang pag-aalalang ekspresyon sa mukha ng bisita, natakot silang dalawa na baka mauwi sa pagtagas ng mahalagang impormasyon ang kanilang pagtigil, kaya masunurin na lamang silang nakatitig sa kanya. Minsan, nakaka-awkward ang trabahong ito. Parang nagbabantay lang siya sa pinto pero maraming kaalaman sa loob. Ang pinakamahalaga ay maging aware sa mga nangyayari, dahil gaya ngayon, halos isugal na nila ang kanilang mga ulo. Kung talagang may malaking nangyayari ang taong ito, mas madaling sabihin. Ngunit kung walang seryoso sa taong ito, pagkatapos ay hinayaan nila siyang kumatok dito ng walang pahintulot, na nakakaapekto sa pahinga ng may-ari ng nayon, kapag sinisi siya ng may-ari ng nayon, sila ay nasa paghihirap. Baka masiraan ka ng ulo. Gayunpaman, talagang hindi sila nang ahas na pigilan ito ng husto, dahil kapag naantala ang mahahalagang impormasyon, para sa kanila, kung sinisisi ito ng may-ari ng baryo, mamamatay din sila. Sa makatuwid, ito ay talagang isang bagay ng pagsusugal sa anumang oras, at ang lihim na maaaring magbigay sa iyo ng isang mas mataas na posibilidad na manalo sa. Kaya ay kailangan mong mapanood kung ano ang nangyayari. Kung mas mahusay ka, mas tumpak kang makakita ng maraming bagay, at sa isang kahulugan, mas kaunting mga pagkakamali ang iyong gagawin. Ang pinto ay kumatok ng malakas, at may mga senyales pa ng pagkatok sa isang punto, at ang ingay na ginawa nito ay napakalakas, gayunpaman, ang may-ari ng bahay ay hindi talaga nagbigay ng anumang reaksyon. Wala akong magawa, ngayon lang ako nakainom ng sobra, at pagkabalik ko pa lang sa bahay, lasing na lasing ang may-ari ng village kaya nakatulog. Kumpara kay Heifeng, ang espesyal na sugo na nakaputi, ang may-ari ng nayon ay hindi nakaranas ng anumang kakaibang bagay, lalo pat naabutan ng ulan, kaya malayo pa sa sapat ang kanyang pagtitimpi. Pagkakita nito, ang dalawang gwardya ay medyo nabalisa saglit, pagkatingin nila sa isa't isa ay napatingin sila sa nagre-report. Anong nangyari? Sabihin mo lang sa amin. Nakita mo na ba ang pag-ulan ng dugo sa labas? Ang ulan ng dugo ay sobrang nakakatakot, kapag nadikit ito sa balat, maaari nitong matuno ang balat, mabulok ang laman sa loob, at masira pa ang iyong mga buto. Ano? May ganyan. Nagulat ang dalawang tao. Pagkatapos, ang dalawang tao ay mabilis na naglakad sa mga ambi sa di kalayuan, iniunat nila ang kanilang mga kamay at sinalo ang ilang patak ng tubig ulan sa kanilang mga palad, doon lang nila napagtanto na parang dugo nga pala ang tubig ulan. Tsaka, ang mas nakakatakot ay ang ulan ng dugo ay nanatili lamang sa mga palad ng wala pang ilang segundo, at kitang-kita nila ang matinding pag-aapoy sa kanilang mga palad. Mabilis na pinawi ng dalawang tao ang ulan mula sa kanilang mga palad, sigurado, mayroon ng mga palatandaan ng kaagnasan sa kanilang mga palad, at ang kanilang balat ay halos maawang. Biglang nagulat yung dalawang tao, kanina pa binabantayan ng dalawang tao ang pinto, pero kwarto ito ng may-ari. Kaya mas ingrandi ang itinayo ng bahay, at malayo ang ambi sa pinto, dahil sa layo at tanaw ng dalawang tao, medyo madilim,
Ang dahilan ay hindi ko masyadong pinansin ang mga pagbabago ng kulay ng tubig ulan. Ngayon, matapos nilang matuklasan ang sitwasyong ito, alam na rin nila na ang taong dumating na sabik na magulat ay dapat na tama. Sa pag-iisip nito ay nagmadali silang dalawa sa pinto. Nang pinabalik ang may-ari ng nayon, lasing na lasing siya na kapag kumatok siya sa pinto, hindi ko siya magising kahit sandali. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ng bisita, kung ang may-ari ng nayon ay hindi alam ang tungkol dito sa unang pagkakataon, natatakot ako na ang ilan sa atin ay sisihin. Syempre hindi naman nagkakamali ang mga nakatataas pero kung may problema syempre yung mga subordinate na katulad nila ang mali. Muling nagkatinginan ang dalawang gwardya, at sa katahimik na tumango, sa sumunod na segundo, sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga paa na halos tahimik na nagkakaintindihan, at sa kamarahas na sinipa ang pinto. Sa isang putok, sinipa ang pinto, at 3 tao ang sumugod sa bahay. Ano pa man, ang dalawang gwardya ay mabilis na sumugod sa gilid ng kama, at pagkatapos ay sapilitang pinagpag ang may-ari ng nayon, ang bait din ng taong nagpaalam sa kanya at mabilis na lumuhad sa lupa. Nang ang may-ari ng nayon ay nalilito pa, sinabi niya ng mapilit, "May-ari ng nayon, may malaking nangyari." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!